Kabanata 1911. Hinahanap si Winifred. Nagningning ang mga mata ni Dylan nang ipanukala ang ideya. Sa teoryang pagsasalita, maaari itong gumana, ngunit walang sino man ang sumubok nito dati. Hindi ako sigurado kung may anumang panganib na kasangkot. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa panganib. Ang paglalakbay sa martial arts ay puno ng lahat ng uri ng mga panganib, pangungumbinsi ni Tyr. Sasamahan mo kami pabalik sa Celestial Empire kapag natapos na ng asawa ko ang trabaho niya rito. Tutulungan kitang malagpasan ang hadlang pagkatapos nito. Oo naman. Sa wakas ay natapos ang 2 taong paglalakbay ni Dylan nang matagpuan niya si Tyr sa banyagang bansang ito. Kung hindi demigod si Tyr nang magkita sila, sana ay tumayo na si Dylan at umalis dahil nauubos na ang oras niya. Kailangan niyang patuloy na hamanin ang mga masters ng kendo sa buong mundo para pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Wala siyang choice kundi ang magmarcha pasulong kahit alam niyang point of no return iyon. Dahil si Tyr ay isang demigod, napagpasyahan niya na ang pagsunod sa kanya sa bahay at pagtanggap ng kanyang tulong upang makamit ang kanyang mga kinakailangan ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kaya, pinili ni Dylan na bumalik sa hotel kasama si Tyr. Kinagabihan ay hindi pa nakakabalik ang team ni Winifred sa hotel, medyo nag-aalala na si Tyr. Dinial niya ang numero nito dahil sa pag-aalala, ngunit ang tanging naririnig lang niya ay ang automated voice message ng voicemail box nito. Ano ito? Ang isip ni Tyr ay napuno ng mga nakakatakot na kaisipan. Kilalang kilala niya si Winifred. Bilang chairman ng Autumn Field Group, hindi niya kailanman eye-off ang kanyang telepono. May nangyari siguro kay Winifred. Nag-alala bigla si Tyr. Isang seryosong ekspresyon ang pumasok at nagpasya siyang maglakbay sa some group para hanapin siya. Nagkataon namang lumabas din si Dylan sa kanyang silid. Nang mapansin ang nag-aalalang ekspresyon ni Tyr, nagtanong siya, ano ang problema? Pumunta ang asawa ko sa isang kumpanya para makipag-ayos sa isang business deal. Dapat ay bumalik na siya sa hotel sa puntong ito, ngunit hindi pa, at naka-off ang kanyang telepono. Sinasabi sa akin ng aking bituka na may nangyari sa kanya. Pupunta ako sa kumpanyang iyon ngayon. Sasamahan kita, sabi ni Dylan. Okay. Umalis sila sa hotel at tumawag ng taxi mula sa driveway. Ang kotse ay tumungo sa punong tanggapan ng some group ng napakabilis. Madilim na nang dumating sila. Para sa isang mega corporation tulad ng some group, maliwanag pa rin ang gusali kahit gabi na. Pumasok ang dalawa sa building sa pamamagitan ng main entrance. Pumasok sina Tyr at Dylan sa lobby, na napakalaki at maliwanag. Agad namang may lumapit sa kanila at nagtanong kung ano ang layunin ng kanilang pagdalaw. Hello, gentlemen. This is the some group headquarters. It is past our business hours. Maaari ko bang malaman kung ano ang layunin ng pagbisita ninyo? Dinala ni Chairman Zia ng Autumn Field Group ang kanyang team dito para sa isang meeting. Tapos na ba sila ngayon? Nanatiling medyo kalmado si Tyr. Sinubukan niyang manatiling kalmado habang magalang na nag-iisip tungkol sa sitwasyon ni Winifred. Chairman Zia. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng receptionist nang marinig niyang binanggit ni Tyr ang pangalan ni Winifred. Isang flash ng gulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Napansin ni Tyr na may malalang mali kay Winifred sa pagtingin pa lang sa receptionist. I'm sorry, sir. Wala kaming natatanggap na kahit sino sa Autumn Field Group ngayon. Ano? Naging seryoso ang ekspresyon ni Tyr. Isang alon ng sword energy ang dumaan patungo sa receptionist, na binasag ang front desk sa proseso. Arg! Napasigaw ang receptionist sa sobrang takot. Si Dylan ang nagpakawala ng lakas ng espada. Mula nang makuha niya ang Sword of Grace at sinimulan itong gamitin ng walang ingat, napaka-temperamental pa rin niya sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na kontrolin ang kanyang sarili. Maraming mga security guard ang sumugod ng makarinig ng kaguluhan sa lobby. Kasabay nito, nag-walkout din ang middle-aged na lalaking kalbo ang ulo. Ang lalaking ito ay tila isang senior executive. Anong ginagawa niyong dalawa? Ito ang some group, isang kumpanyang pagmamayari ng Lakeland, which is the biggest consortium here. How dare you to create such ruckus here? Sanay na ang kalbo na maging mayabang dahil hindi pa siya nakakaranas na makilala ang sinumang nang-ahas na magdulot ng gulo sa kanilang lupain. Sa makatuwid, pinananatili pa rin niya ang isang pinakamataas na saloobin. Lumapit si Tyr sa kalbong lalaki nang walang sinasabi.
Agad na sumiklab ang kanyang malakas na pang-aapi. Sa harap ng pang-aapi ng demigod, ginawa nitong hindi kumikibo ang mga mortal na iyon. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng kalbo. Halos lumundag ang kanyang puso sa kanyang lalamunan nang makita niyang hakbang-hakbang na papalapit sa kanya si Tyr. Krieg! Nasaan ang staff ng Autumn Field Group? Tanong ni Tyr, nakapulupot ang kamay sa leeg ng lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin sa Autumn Field Group? Ako. Wala akong alam. Boom! Marahang pinisil ni Tyr ang kamay niya at isinandal ang mukha ng kalbo sa pader sa likuran niya. May lumabas na butas sa dingding. Natakpin ng dugo ang mukha ng kalbo dahil sa impact. Ang pagkahilo ay bumalot sa kanyang utak sa mga alon bago pumasok ang matinding sakit. Sa wakas ay naramdaman niya ang banta ng kamatayan sa puntong ito. Mahigit 100 ng mga security guard na dating napaka-agresibo, lahat ay natigilan sa lugar. Dahil sa nakakatakot na aura ni Tyr, hindi sila makagalaw. Autumn Field. NASA. Sa ika-16 na palapag. Imbes na hintayin ni Tyr na matapos ang kanyang pagbabanta, mahinang ibinaba ng kalbo ang kinaroroonan ng mga tauhan ng Autumn Field Group. Parang patay na asong hinailan ni Tyr ang kalbo sa itaas ng kanyang kwelyo. 7 o 8 mukhang haggard ang nakakulong sa isang madilim na silid sa ika-16 na palapag. Sila ang mga tauhan na dinala ni Winifred. Pumunta sila dito para pag-usapan ang project nila ni Winifred. Tinapos ang deal dahil sa hindi makatwirang kahilingan ng Sum Group. Pagkatapos nito, si Kedren, ang CEO ng Sum Group, ay nasaran at ikinulong ang buong koponan ng Autumn Field Group. Kusa na rin niyang kinuha si Winifred. Nagmamadaling pumasok si Tyr sa kwarto matapos sinipa ng husto ang pinto. Mr. Summers. Pagpasok ni Tyr, agad na tumayo ang mga staff, na wala na ang takot sa kanilang mga puso. Sinilip ni Tyr ang karamihan ngunit hindi niya mahanap si Winifred. Nasaan ang chairman mo? Nag-aalala na naman siya. She. Kinausap siya ng lalaking Kedren na iyon, sagot ng isang senior member ng Autumn Field Group sa nanginginig na tono. Huminga ng malalim si Tyr. Inilipat niya ang tingin kay Dylan at sinabing, medyo gulong-gulo ako, kuya. Pwede mo ba akong tulungang mahanap ang asawa ko sa loob ng 5 minuto? No problem, sagot ni Dylan sabay tango. Tumalikod siya at naglakad palayo. Maya-maya, narinig na ang mga pagsabog na nagmumula sa gusali. Wala pang 3 minuto ay bumalik si Dylan kay Tyr. May isang mayamang kapitbahayan na nagsisilbing base camp ng angkan 20 kilometro sa silangan. Si Kedren ay nakatira sa isa sa mga villa na iyon. Siya ay may masamang libangan na ibalik ang mga asawa ng ibang tao sa kanyang villa. Kabanata 1912. Nagalit si Tyr. Sa maikling sandali, tuluyang nablangko ang isip ni Tyr. Isang malaking French window na nakaharap sa silangan ang makikita sa silid. Bang! Sumabog ng malakas ang salamin ng French window. Tumilapon si Tyr sa bintana at tumalon pababa mula sa ika-16 na palapag ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang grupo ng mga senior executive ng Autumn Field Group. Katutubo nilang inabot ang bintana para tingnan si Tyr, ngunit paano nila siya makikita? Maraming ang nakakita ng parang meteor na kumikislap sa mababang altitude ng kalangitan sa gabi sa sobrang bilis sa paligid ng kalye. Ito ay ang galit ng demigod na gustong sunugin ang lahat sa lupa. Ang manor ng Lakeland, bilang ari-arian ay kabilang sa nangungunang konsorsyum, ay binubuo ng 12-dosenang mga villa, na lahat ay pag-aari ng mga direktang inapo ng angkan. Ang ari-arian ay kasing laki ng isang maliit na palasyo at sakop ang isang napakalawak na lugar. Kung saan, ang bansang ito ay pinamumunuan ng mga konsorsyum. Sila ang tunay na simbolo ng kapangyarihan. Daan-daang mga security guard ang pamwesto sa buong manor, bawat isa ay armado ng sandata. Walang alinlangan, ang seguridad ng manor ay pinakamataas. Lumipad si Tyr sa kalangitan sa gabi sa tulong ng enerhiya ng sigla. Dumaan siya sa gate ng manor sa isang mababang altitude bago huminto sa ilalim ng isang accent tree. Ang manor ay maliwanag na naihilawan. Ang lugar ay madalas na pinapatrolya ng mga grupo ng mga security guard. Tumayo si Tyr sa ilalim ng accent tree, ipinikit ang kanyang mga mata, at ginamit ang kanyang makapangyarihang pangunawa upang maramdaman ang lahat sa paligid niya.
Ang perception ni Tyr bilang isang demigod ay maaaring hindi kasing kahanga-hanga ng mga immortal na ipinapakita sa TV, ngunit kaya pa rin niyang makita ang lahat sa paligid niya. Maaari niyang mahanap si Winifred sa loob ng 1 kilometro kung gagawa siya ng anumang paggalaw. Tutal, asawa niya ito, at matagal na silang magkasama. Madali niyang naramdaman ang presensya nito. Makalipas ang mga 20 segundo, huminga ng malalim si Tyr at umungal, Winifred. Nagulat ang isang kawan ng mga ibon sa isang maliit na kakahuyan sa kabilang bahagi ng manor. Agad na naliwanagan ang ilan sa mga madilim na kwarto sa villa. Kasabay nito, ang lahat ng mga security guard na nagpapatrolya sa lugar ay hindi sinasadyang bumagal at sinuri ang paligid na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang pag-iral ni Tyr ay natuklasan ng isang pangkat ng mga security guard sa hindi kalayuan. Inilabas nila ang mga baril na dala nila at sumugod sa Tyr. Bago pa sila makahakbang, naramdaman nilang parang nakulong sila sa loob ng latian, hindi makagalaw. Casual na ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay habang ang mga security guard na iyon ay gulat at panik. Ang buong grupo ng mga security guard, na binubuo ng 7 o 8 lalaki, ay sumabog sa pulang dugo. Nasa bingit ng nagngangalit si Tyr dahil nasa matinding panganib ang kanyang minamahal. Bagamat maraming tao sa manor na ito ang inosente at ang mga security guard na ito ay narito upang maghanap buhay, naniniwala si Tyr na lahat sila ay karapat-dapat na mamatay. Si Winifred ay ginapos at inihagi sa isang napakalaking kama sa pinakaloob na villa ng manor. Magulo ang buhok niya, at nanlalaki ang mata niya sa takot. Isang candlelit dinner ang inihahain sa hapagkainan sa isang malaking silid. Si Kedren ay nakasuot ng pulang suit. Umupo siya sa mesa at pinag-aralan si Winifred sa kama sa pamamagitan ng red wine glass na nasa kamay niya. Nakasulat sa kanyang mga mata ang pagkahumaling. Miss Zie, from this moment onward, I think I have fell in love with you. Gusto mo bang samahan ako sa isang romantikong candlelight dinner? Ngayong gabi, hahayaan kitang maranasan ang pinakamalaking kaligayahan sa mundo. May asawa ka na, ha? Nagpatuloy si Kedren habang tumayo, mayroon kang 3 anak. Kakaunti lang ang mga babae ang nakakapagpapanatili ng kanilang kagandahan at figure pagkatapos magkaroon ng 3 anak. Napakaganda mo. Sa araw bago ang kahapon, may asawa ng 28 taong gulang na congressman na hindi pa nanganganak. Ang kanyang figure ay mas malala kaysa sa iyo. Ang kanyang balat, lalo na ang kanyang mukha, ay puno ng pulbos, na nakakapanghina. Nariyan din ang asawa ng isang construction businessman, na ang katawan ay ganap na artificial mula sa itaas hanggang sa ibaba. Laging dinadala ni Kedren ang kanyang sarili na parang isang maginoo. Nagpakita rin siya ng mga superior na katangian sa harap ng media, ngunit siya ay isang agresibo. Isang ganap na agresibo. Masigasig niyang ikinwento kay Winifred ang ilan sa mga karanasan niya noon. Nasasaktan si Winifred sa bawat salitang binitawan niya. Kedren, pumunta ako dito para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Ngayong nagawa mo na ang lahat ng ito, gagawin mo. Shut up, Miss Zia. Marahas na putol ni Kedren kay Winifred. Maaari kong ibigay sa iyo ang chips if ngayong gabi ay isang napakagandang gabi. Maaari ko ring ibigay sa iyo ang mga teknisyan na dati mong ipinadala dito para sa pagsasanay. Gayunpaman, una sa lahat, ang gabing ito ay dapat na isang magandang gabi. Pero kung aasarin mo ako. Sinimulan ni Kedren na iwagayway ang red wine sa kanyang baso at tumawa sa puntong ito. Cake. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa langit sa labas ng bintana, ngunit ang hangin ay malabo na umaamoy ng dugo. Isang dagandong ang maririnig mula sa langit. Winifred. Matalas ang boses. Nilamon nito ang buong manor sa isang iglap. Boses iyon ni Tyr. Honey. Agad na umupo si Winifred at subconsciously tinawag si Tyr. Boom. Hindi alam ang dahilan, ngunit biglang sumabog ang red wine glass na nasa kamay ni Kedren, dahilan para tumilapon ang alak sa buong katawan niya. Biglang inilipat ni Kedren ang tingin sa bintana. Isang malakas na hangin ang umihip sa labas ng bintana. Pagkatapos, isang figure na natatakpan ng isang layer ng gininto ang liwanag at parang isang Diyos ang sumugod sa silid. Boom! Ang pader sa harap ng villa ay gumuho sa sandaling iyon. Nakatayo si Tyr sa gilid ng bintana, nakasalubong ang kanyang tingin sa mga mata ni Kedren. Nanatiling parang bato ang ekspresyon niya.
Nagsimulang damyugo ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang asawa, na nakagapos at inihagis sa kama na gulo-gulo ang buhok. Si sino ka? Si Kedren, na noon pa man ay mayabang, ay nahuhulog ang kanyang tapang sa kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Malamang, ang lalaking lumitaw sa kanyang harapan ay nagtataglay ng isang malakas na hindi kayang unawain ni Kedren. Si Kedren ay isang tipikal na tao na naninirahan sa isang mortal na lungsod. Ang kanyang angkan ay suportado ng Kum Clan, na isang organisasyon mula sa Second World. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Kedren na makilala ang marami sa mga mandirigma ng Kum Clan. Alam niya na maraming transcendent sa mundo. Minsan ay hinangad ni Kedren na maging isa. Sayang lang at naubos na ang kanyang lakas dahil sa pagkalulong sa alak at babae. Sa huli, kinailangan niyang sumuko dahil kulang siya sa mga kwalifikasyon upang linangin. Alam niya noon na ang galit na lalaki sa kanyang harapan ay isang transcendent fighter. Natakot si Kedren dahil ang makapangyarihan at hindi kapani-paniwalang lakas ng lalaking ito ay lampas sa kanyang kaalaman. Kabanata 1913. Ipaghihiganti kita. Hindi ba ikaw ay isang bastos? Tumalon si Tyr mula sa bintana at nagpakita sa harap ni Kedren. Hinawakan niya ng kamay ang noo ni Kedren. Ako. Boom! Bago pa matapos si Kedren, isang pagsabog ang tumunog. Sa sumunod na segundo, inihagis ni Tyr ang isang walang ulong bangkay palabas ng vilya. Pagkatapos, lumakad siya sa dulong bahagi ng kama at tiningnan ang asawa, na labis na nabigla. Ang nakikitang takot na takot kay Winifred ay labis na ikinabahala niya na para bang may 1,000 karayong na tumutusok sa kanyang puso. Sweetheart, okay ka lang. Mabilis na kinalas ni Tyr si Winifred at binalot siya ng mahigpit na yakap. Nagawa namang kumalma ni Winifred matapos maramdaman ang init na nagmumula sa katawan ni Tyr. Ibinaon niya ang ulo sa dibdib ni Tyr. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan hanggang sa puntong iyon ay nagsimulang umagos ng hindi mapigilan. Maaaring siya ang chairwoman ng isang multi-billion na kumpanya, ngunit siya ay palaging ang babaeng nangangailangan ng proteksyon ng kanyang asawa kahit gaano siya katatag sa kanyang karera. It's okay, sweetheart. I'm here. I told you before that I would never let anyone harm you. You can take a break in this room for a while. I'm going to revenue you. Tumayo si Tyr at lumakad papunta sa windowsill, na pumutok na. Ang mga grupo ng mga security guard mula sa Lakeland ay sumugod sa villa bilang tugon sa kaguluhan. Hindi bababa sa 100 sa kanila ang naruroon. Marami sa mga direktang inapo ng angkan ang sumugod din sa villa. Nang makita nila ang walang ulong bangkay sa lupa, isang babae na nasa edad 50 anyos ang lumuha at sumugod palapit dito. Anak ko, kaawa-awa kong anak. Ang babaeng ito ay ina ni Kedren at asawa ni Argus Kum, ang patriarch ng Lakeland. Samantala, si Argus, na nakasuot pa rin ng kanyang pijama, ay tumakbo palabas ng karamihan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng isang sapin nang makita ang kanyang anak na naging isang walang ulo na bangkay sa lupa. Kedren! Kedren! Pakiramdam ni Argus ay nawala lahat ng lakas niya. Nakatitig lang siya sa bangkay ng anak na namumula ang mga mata. Ang lahat ng direktang inapo ng angkan ay dumating sa pinangyarihan, sunod-sunod. Huminga sila ng malalim at natigilan nang makita ang eksenang bumungad sa kanilang mga mata. Ang kanilang angkan ay ang First Class Consortium. Mayroon silang ganap na kapangyarihan at kayamanan sa bansa. Maging ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ay kinailangan na humina ang kanilang mga boses at maging igalang ang pamilya. Nakapagtataka, may isang tao na naglakas loob na pumasok sa kanilang asyenda at pumatay sa kanilang young master. Nasisiraan ba ang lalaking iyon? Galit na galit si Angus sa paghahayag. Namumula ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig kay Tyr, na nakatayo sa harap ng bintana ng villa. Napatingin siya sa gulo sa paligid, nagkakaroon na ng kutob na hindi ordinaryong tao si Tyr. Kaya ano? Gaano man kalakas ang mga Transcendent Warriors, mas mababa sila kumpara sa mga baril sa kanilang mga kamay, hindi pa banggitin na ang angkan ay suportado ng angkan ng Kum Clan mula sa ikalawang mundo. Gusto ko siyang punatin mula ulo hanggang paa. Umalangaw-ngaw sa buong asyenda ang dagindong ni Argus. Daan-daang security guard ang naglabas ng kanilang mga armas at itinutok kay Tyr na nakatayo sa harap ng bintana. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata.
Ang tanawin sa harap niya ay kapareho ng isang pulutong ng mga langgam na gumagapang sa lupa. Patayin mo siya. Gusto ko siyang patayin. Sa utos ni Argus, nagpaputok ang mga security guard na iyon ng walang pag-aalinlangan. Pinaulanan si Tyr ng mga bala na parang mga galit na kayaig ng mga bubuyog. Casual niyang itinaas ang kamay. Isang transparent na pader na binubuo ng vitality energy ang nabuo sa kanyang harapan, ang mga bala na iyon ay bumangga sa dingding at hindi na nagawang sumugod. Maraming mga security guard ang natigilan. Ang mga pamamaraan na ginamit ng lalaking ito ay napakalakas kaya nakaramdam sila ng pandamdam sa kanilang mga anit. Kasunod nito, ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay. Swoosh swoosh swoosh. Ang mga bala na nagyelo sa harap ng pader ay lumipad pabalik sa parehong direksyon kung saan sila pinaputukan, at sila ay binaril sa mga security guard. Tumagos ang bala sa kanilang mga laman at agad na nagbukas ng butas sa kanilang mga katawan. Hindi mabilang na mga lalaki ang bumagsak sa lupa bilang isang resulta. Mag-ingat, Patriarch. Desperado, ang mga personal na bodyguard ni Argus ay sumugod sa kanya at pinalibutan ang lahat ng panig. Ang mga miyembro ng angkan ay ganap na nagulat sa puntong ito. Ang kapangyarihan ng mamamatay tao na pumatay sa kanyang anak ay lampas sa kanilang imahinasyon. He must be a second world powerhouse. Bilisan mo. Bilisan mo at tumawag ka ng isang tao mula sa angkan ng Kum. Ano man ang mangyari ngayon, papatayin ko siya para ipaghiganti ang anak ko. Sa anumang partikular na araw, kapag nakatagpo si Argus ng isang transcendent na mandirigma tulad ni Tyr, hindi siya magsisimulang makipag-away sa kanya. Hindi lamang maiiwasan ni Argus na magkaroon ng salungatan sa kanya, ngunit ipapakita rin niya ang paggalang kay Tyr at ituturing siya bilang isang pinarangalan na panauhin. Para sa isang tao sa antas ni Argus, bagamat hindi siya kabilang sa ikalawang mundo, marami siyang nakilala mula sa organisasyon. Alam niya na ang ikalawang daigdig ay isang organisasyong gumagalang sa mga may lakas. Kaya, ang isang tycoon na tulad niya ay hindi kayang masaktan ang maraming tao sa organisasyong iyon. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. May pumatay sa kanyang anak. Ano man ang background ng mamamatay tao, dapat niya itong patayin sa anumang paraan. Alam ni Tyr na ang Lake Clan ay tumatawag para sa backup, ngunit hindi siya nagmamadali. Ngayon, pinagbantaan si Winifred, at hindi mapapawi ang galit ni Tyr sa simpleng pagpatay kay Kedrian. Nakakakuha ka ng backup, tama. Napakahusay. Ngayon, mananatili ako dito at maghihintay. Sasaktan ko ang sinuman kahit anong klaseng big shot ang tawagan ng iyong angkan. With that, umikot si Tyr at pumasok sa kwarto para i-comfort si Winifred. Unti-unting nakabawi si Winifred. Batid niya ang kaguluhan sa labas. Baka sa mukha niya ang pag-aalala, honey, ito ay ibang bansa, at ang angkan na ito ay may malaking kapangyarihan. Dapat ba tayong umalis dito ng mabilis bago pa lumala? Pinutol ni Tyr si Winifred bago pa siya matapos. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi niya habang hinahaplos ang mukha ni Winifred. Alam ko na ang gagawin sa sitwasyong ito. Makalipas ang halos 20 minuto, nagkagulo sa labas. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim na may dalang mahabang espada sa kanilang likod ang sumugod patungo sa pamilya Lay. Ang mga taong ito ay mga piling miyembro ng angkan ng Kum. Ang pinuno nila ay isang medyo may edad na. Nang mapansin ni Argus ang bisita ay binati niya ito sabay luha sa mga mata, "Kuya, sa wakas nandito ka na." Ang basag-basag na hitsura ni Argus ay nagulat sa pinuno. "Argus, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang aking anak, si Kedrian, ay patay na." Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Argus. Muntik na siyang mag-collapse. Nagreklamo siya, "Ang lalaking iyon ay matapang na pumasok sa aking bahay at patayin ang aking anak. Ikaw, dapat mong ipaghiganti ang aking anak." Kabanata 1914. Freak out. Sigurado siyang may lakas ng loob. Ang pinuno ay direktang sumabog sa matinding galit. Ilang taon na silang naninirahan sa bansang ito, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng gayong mayabang na tao. "Nasaan na ang lalaking iyon?" "Nasa villa ng anak ko," sagot ni Argus. Ang lalaking iyon ay nagyabang pa ng walang modo na maghihintay siya ng backup, na sinasabing kahit gaano pa karaming reinforcements ang makuha natin, papatayin niya silang lahat. "Kuya, mukhang napakalakas niya. Dapat kang mag-ingat."
I dare not claim this in other country, malamig na sanggal ng lalaki. Pero seryoso akong nagdududa na may manggahas na sumalungat sa angkan ko. Wala akong pakialam kung anong uri ng transcendent warrior siya, malugod kung tutulungan ka sa paghihiganti sa pagkamatay ni Kedren ngayon. Inilabas ng kanyang mga nasasakupan ang mga espadang daladala nila matapos silang bigyan ng utos ng kanilang pinuno. Ang mga sandata na iyon ay malamig na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Pagkatapos, ang mga lalaking iyon ay sumugod hanggang sa bilya na may nakamamatay na mga tingin sa kanilang mga mukha. Nang dumating ang mga miyembro ng Kum Clan, ang takot na mga miyembro ng pamilya ng Lei Clan ay tila nanambalik ang kanilang katahimikan. Sinundan nila ang mga lalaki at pumasok sa bilya na tinutuluyan ni Tyr. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina Tyr at Winifred habang nakaupo sa kama. Nang marinig nila ang galaw mula sa labas ay medyo kinabahan si Winifred. Huwag kang matakot, nakangiting sabi ni Tyr kay Winifred. Pagkatapos ay tumayo siya at pumunta sa bintana. Noon, nasa baba na ang mga Kum Clan powerhouse na iyon. Bahagyang nakakunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin sa bilya na walang awa. Sa pagtingin sa mga bakas ng labanang naiwan sa pinangyarihan, may hinala ang lalaking iyon na hindi ordinaryong tao ang kalaban na kinakaharap nila sa pagkakataong ito, ngunit walang nagmamalasakit. Ang angkan ng Kum ay isang alamat. Ang sinumang transcendent na maglakas loob na kumilos ng mayabang dito ay paparusahan ng kanyang angkan. Tumingin ang lalaking iyon sa bintana ng bilya at nagbanta sa napakalalim na boses, "Hoy, ikaw dyan. Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling. How dare you murder the young master of the Lei Clan? You! Nakagawa ka ng isang krimen na may parusang kamatayan. Mabuti pang bumaba ka ng tahimik at huwag gumawa ng gulo, baka mapanatili kung buo ang bangkay mo." Nabulunan ng lalaki sa kanyang sinabi bago pa man siya makatapos dahil sa wakas ay napansin niya ang lalaking nakatayo sa harap ng bintana. Ang eksenang naganap sa isla ng Stag kaninang umaga ay agad na pumuno sa kanyang isipan. Mga larawan ng isang halimaw na lalaki ang lumipad sa kanyang isipan. Siya ay ganap na natulala, at ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Nox. Mamakapangyarihang mandirigma. Nauutol na sabi ni Nox nang makita si Tyr. Hindi niya akalain na ang transcendent na hiniling sa kanya ng Lei Clan na harapin ngayon, ay ang makapangyarihang demigod kung saan lumuhad at sumuko ang Sword Titan kaninang umaga sa isla ng Stag. Anong uri ng pag-iral ang lalaking ito? Ang Sword Titan ay isang demigod, at siya ang uri ng pag-iral na nakaupo sa tuktok ng pyramid sa mga mata ng buong ikalawang daigdig. Gayunpaman, binugbog siya ng binata sa kanyang harapan at kusang loob na sumuko sa kanya. Gaano kalakas ang binatang ito? Siya ba ay isang tao na kayang saktan ng Kum Clan? Tumayo si Tyr sa harap ng bintana. Nang makita niya si Nox sa ibaba, nagulat siya at hindi napigil ang tumawa ng malakas. "Oh, ikaw pala. Mr. Summers, kasalanan ko ang hindi pagkilala sa isang dakilang tao na tulad mo. Mapagpakumbaba akong humihingi ng tawad sa iyo." Lumuhad si Nox sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Ang mga nasasakupan ay nataranta noong una nang lumuhad ang kanilang Panginoon, ngunit bilang mga manlalaban sa kanilang antas, hindi sila walang alam. Kaya naman, lahat ng mukhang mamamatay tao na Kum Clan fighters ay mabilis na sumunod sa pamamagitan ng pagluhod sa kanilang mga tuhod. Si Nox ay nanginginig at nanginginig sa lupa habang sinusumpa ang lahat sa Lei Clan sa kanyang puso. Bakit ito pa? Maaari niyang pukawin ang sinuman, ngunit kailangan lang niyang pukawin ang partikular na lalaking ito. Ang mga tao sa angkan ng Lei, na inakala nilang nahanap na nila ang kanilang gulugod, ay natulala nang makita nila ang eksena. Tumayo ba si Nox mula sa maling bahagi ng kama? Bakit bigla siyang lumuhad sa harap ng mamamatay tao? Sino ba naman ang lalaking iyon? Bakit matatakot sa kanya ang mga taong may gusto kay Nox? Agad, lahat ng miyembro ng Lei Clan ay nabalot ng masamang pakiramdam. May kutob sila na hindi kasing simple nang inaakala nila ang binata sa harapan nila. Siya ay isang makapangyarihang Diyos na hindi nila kayang masaktan. "Nox, anong ginagawa mo?" Kahit na tila may masamang pakiramdam si Argus sa kanyang puso, ayaw niyang maniwala. Mabilis siyang lumapit kay Nox para humingi ng paliwanag. Nanginginig pa rin si Nox sa mga tuhod.
Hindi siya maglalakas loob na tumayo ng walang pahintulot. Nagtulungan sa isang proyekto ang Lakeland at ang kumpanya ng asawa ko, mahinang paliwanag ni Tyr. Halos 10 bilyong dolyares ang halaga ng kumpanya ko dahil sa proyekto. Tinalikuran na kami ng pamilya Lay ngayong hinog na ang mga bunga ng paggawa. Hindi lang iyon, pero tumanggi din silang ibigay ang teknolohiya. Si Kedren ay dinukot ang asawa ko at dinala sa Villa. Dapat ko bang patayin si Kedren? Natigilan si Knox nang marinig ang sinabi ni Tyr. Argus, talagang nagpalaki ka ng isang kamangha-manghang anak. Galit na bulalas niya habang tumatalon sa kanyang mga paa. Knox, ako. Sampal. Walang humpay na sinampal ni Knox si Argus sa mukha. Hindi niya napigilan ang kanyang lakas na nagpa-atres kay Argus. Kinastigo ni Knox, alam mo ba na ang masamang ugali ng anak mo ay malaki ang posibilidad na mapatay ang buong angkan ko? Hindi lang si Kedren ang karapat-dapat na mamatay, kundi ang iyong angkan ay dapat ding mabigyan ng sanksyon. Isang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Argus. Halos masira ang kalahati ng mukha niya sa sampal ni Knox. Ang mga miyembro ng Lakeland, na nakatayo malapit sa kanya, ay natakot sa lugar. Agad silang dinaig ng takot na parang katapusan na ng mundo. Kilala mo ba kung sino siya? Galit na galit si Knox. Lahat ng ginawa niya pagkatapos nito ay halos tiyak na matukoy ang kapalaran ng kanyang angkan. Kung hindi niya mahawakan ng maayos ang sitwasyong ito, halos tiyak na mangyayari ito sa kapahamakan para sa kanya. Kaninang umaga, ang Sword God at ang Sword Warrior ay nagkaroon ng tunggalian sa Stag Island. Ang Sword God ay natalo. Pagkatapos ay lumitaw ang Demigod, Sword Titan, at siya ay natalo ni Mr. Summers. Sabihin mo sa akin. Si Mr. Summers ba ay isang tao na kayang mong i-provoke? Natigilan si Argus at ang iba pa nang sabihin ang mga salitang ito. Pakiramdam nila ay magsusuka sila ng dugo anumang oras. Anong uri ng makapangyarihang tao ang kanilang pinukaw? Ang lahat sa pamilya Lay ay lumuhad sa lupa at agad na humingi ng awa habang nanginginig. Hindi sila pinansin ni Tyr. Tumalikod siya at bumalik kay Winifred. Hinawakan niya ang kamay niya at lumabas ng Villa. Natigilan si Winifred nang makita ang mga taong nakaluhod sa harap. Let's go? Sweetheart. Hindi napipigilan ng Lakeland ang jeep. Pasimpleng hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at lumabas ng mansyon. Dahil sa mga pangyayari, tila wala siyang kailangang gawin sa pamilya dahil bibigyan siya ni Knox ng isang kasiya siyang tugon. Kabanata 19:15. Tutulungan kitang makalusot. Mabilis na pinakawalan ang team ni Winifred at bumalik sa hotel. Ang lahat ng mga teknikal na tauhan mula sa kanyang kumpanya, na sa una ay nasa ilalim ng kontrol ni Kedren, ay ipinadala sa hotel makalipas ang kalahating oras. Hindi lamang iyon, ngunit magalang ding ibinigay ng Sam Group ang lahat ng teknolohiya ng chip. Ibinalik nila ang 10 bilyong dolyar na namuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ng Autumn Field Group at binayaran sila ng karagdagang 10 bilyong dolyar bilang paghingi ng tawad. Noong araw ding iyon, pinunasan ni Knox ang lahi ni Argus at nagtalaga ng isa pang lahi ng Lakeland na mamuno sa grupo. Maaaring ang kaayusan na ito ang pinakamagandang paliwanag para kay Tyr. Natural, natuwa ang huli sa paglapit ni Knox sa sitwasyon. Hindi na niya ginulo ang angkan ni Kum kailanman. Matapos ang lahat ay napag-usapan at bumalik ang mag-asawa sa Celestial Empire. Sinimulan ni Winifred na italaga ang lahat ng kanyang lakas sa pagsasaliksik at pagpapaunlad at paggawa ng mga chips pagkatapos nilang bumalik, habang sinamahan ni Tyr si Dylan sa Komodo Island. Pagkatapos nilang manatili sa Komodo Island sa loob ng 2 araw, sumakay ang dalawa sa isang maliit na bangka at tumulak sa isang desyerto na isla na hindi kalayuan sa Komodo Island. Ang islang ito ay halos kasing laki ng isang bayan, at ito ay tinutubuan ng mga damo at puno. Naka-cross-legged si Dylan sa ilalim ng malaking puno. Ang kanyang itim na sword case ay nakalagay sa kanyang mga binti, at isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa ibabaw ng case. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang nararamdaman niya ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Tumayo si Tyr 10 metro ang layo mula sa kanya habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng kilos ng isang martial arts grandmaster. Ipinaliwanag niya, Dylan, ang pinaka-makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng transformation at demigod ay kung paano nila nakikita ang aura sa pagitan ng langit at lupa.
Ang panloob na lakas ay kinakailangan para sa paglilinang ng isang transformation warrior, samantalang ang isang demigod's cultivation ay umaasa sa sensasyon ng practitioner at pagsipsip ng Reiki mula sa kalikasan. Pagkatapos mong maabsorb ang Reiki, maaari mo itong gawing enerhiya ng sigla at linangin ito upang bumalik sa natural nitong estado. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng panloob na lakas at Reiki. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang isang demigod ay maaaring magpakawala ng kaguluhan. May bangin sa pagitan ng dalawang kaharian. Pupunta ka sa talampas ng espada upang makapasok sa kaharian ng demigod, at kailangan mong gumawa ng maraming paghahanda. Tutulungan kitang malagpasan ang hadlang at makapasok sa bagong kaharian. Bahagyang tumango si Dylan habang nakapikit. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata habang tahimik niyang nararamdaman ang aura na umiral sa mundo gamit ang paraang ipinakita sa kanya ni Tyr sa simula. Si Dylan ay lumitaw na unti-unting pumasok sa kanyang sariling masining na pangitain. Nararamdaman niya ang simoy ng hangin sa kanyang katawan at nakikita ang mga puting ulap na gumagalaw sa kalangitan sa loob ng pangitaing iyon. Pabigat ng pabigat ang hangin na nakadikit sa kanyang katawan habang tumatagal. May mga bakas ng aura na naghalo sa hangin. Ang ilan sa mga aura ay tila gininto ang sinulid, habang ang iba ay tila jasper. Para kay Dylan, ang bawat bakas ng aura ay tila nagbukas ng pinto sa bagong mundo. Nang subukan niyang sakupin ang mga lakas na iyon, natuklasan niya na ang mga hibla na iyon ay hindi niya kayang hawakan. Dahil sa sitwasyong ito, medyo nababalisa si Dylan. Huwag mong subukang suluhin ang mga hibla ng enerhiya na iyon, muling sabi ni Tyr sa eksaktong sandaling ito. Hindi ka pa nakapasok sa demigod realm, kaya hindi mo sila maa-absorb. Mga Reiki yan. Ang kailangan mo lang gawin ay maramdaman ang kanilang presensya. Kapag sa tingin mo ay sapat na, lalaban tayo. Natahimik si Dylan na bahagyang natarante nang marinig ang boses ni Tyr. Unti-unti niyang naramdaman ang pagdami ng Reiki sa paligid niya na nagparamdam sa kanya ng kaginhawaan gaya ng simoy ng tag-init. Maaaring hindi niya maabsorb ang Reiki, ngunit tila naakit ang mga ito sa kanya. Naramdaman ni Dylan na ang kanyang katawan ay pumasok sa isang nakakapreskong estado pagkatapos ng hindi alam na tagal ng panahon ang lumipas. Unti-unti siyang nagkakaroon ng pagnanais na lumaban. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang sword case, na nakalagay sa mga binti ni Dylan, ay biglang sumabog. Maya-maya ay sinundan ito ng isang puting liwanag na pumutok sa kalangitan. Hinawakan ni Dylan ang Sword of Grace habang bumubulusok ito sa hangin. Magsimula na tayo. Kumikislap sa tuwa ang mga mata ni Tyr matapos pagmasdan ang kalagayan ni Dylan. Isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang bumungad sa kanyang katawan habang nakabaligtad ang kanyang mga palad. Mabilis na sinipsip muli ni Tyr ang ilaw. Sinimulan niyang sugpuin ang kanyang kaharian ng pilit at kalaunan ay nabawasan siya sa tugatog ng pagbabago. Ang kanyang talon ay lumitaw sa kanyang mga kamay sa susunod na segundo. Dylan, lalabanan ko ang iyong espada. Ni Grace kasama ang aking celestial blade. Ang aking kaharian ay napigilan hanggang sa rurok ng pagbabago. Dapat mong ilabas ang iyong buong lakas at payagan akong tulungan kang makapasok sa kaharian kung saan anumang bagay ay maaaring maging isang espada. Dati hawak ng Blade Hero ang talon at espada gamit ang dalawang kamay. Naniniwala akong makakalusot kapag katapos ng paghaharap sa pagitan ng 3 sword scriptures at ng 7 blade form. Nakuha ko. Simpleng sagot ni Dylan. Sa sumunod na segundo, kumikinang ng maliwanag ang espada sa kanyang kamay. Napabulalas siya, mortal sword. Swoosh swoosh swoosh. Nagmamadali siyang pumunta sa Tyr, 12 ng blade energy ang bumungad sa kanya ng nakakasilaw na liwanag. Ang lahat ng mga puno sa kanyang dinaanan ay pinutol. Maraming mga bitek ang nakikita sa lupa. Nagwawalis kay Army. Agad na iwinagayway ni Tyr ang talon sa kanyang kamay sa harap ng hindi mabilang na enerhiya ng talon na pinaputok. Naglaslas siya ng napakalaking blade glow na sumire sa karamihan ng enerhiya ng blade. Pinigilan ni Tyr ang kanyang kaharian. Hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang lakas. Ang unang galaw ng kanyang 7 blade form ay hindi ganap na nakaharang sa mortal sword ni Dylan. Pagkatapos, ginawa ni Tyr ang pangalawang hakbang, Grafting Thunder. Mayroong hindi mabilang na mga blades ng liwanag na bumaril kaagad. Isang pagsabog ang sumabog sa paligid. Ang desyerto na isla ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan.
Agad na nag-away ang dalawa matapos ang palitan ng simpleng galaw. Sa desyerto na isla, ang kanilang mga figure ay patuloy na nagbanggaan at naghihiwalay, at pagkatapos ay muling nagbanggaan na parang dalawang immortal na nag-aaway sa isa't isa. Kapansin-pansing nagbago ang paligid ng isla ng desyerto. Ibinigay ni Tyr at Dylan ang lahat at itinulak ang kanilang sarili sa bagong taas. Paghati sa lupa. Ginamit ni Tyr ang pangatlong anyo ng Seven Blade Form para atakehin ang tuktok ng ulo ni Dylan matapos iwasan ang kanyang galit na pag-atake. Dylan deflected ang pag-atake sa madali. Isang napakalaking talon ang bumagsak mula sa langit at nagpasabog ng napakalaking bitek sa lupa. Siya ay umungal, Earth Sword. Swoosh swoosh swoosh. Ang espada sa kamay ni Dylan ay sumabog na may malakas na dagandong, at siya ay nahulog sa isang marahas na estado. Itinaas ni Tyr ang kanyang talon at lumipad pabalik, shattering heel. Sa desyerto na isla, dalawang nakakatakot na puwersa ang muling nagbanggaan, na nagresulta sa isang lindol. Ang isla ay napapaligiran ng mga alon na umabot sa taas na ilang dosenang metro. Hand on, Dylan. Tutulungan kitang masira ang kaharian kung saan ang anumang bagay ay maaaring maging espada. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Tyr. Tinaasan niya ng bahagya ang cultivation level na kanina pa niya pinipigilan. Ang talon sa kanyang kamay ay napalitan ng isang napakalaking hiwaga. Kabanata 1916. Aalis para sa Sword Cliff. Magulong judgment. Ang hindi mabilang na itim na ulap ay nagtipon sa itaas ng kalangitan ng desyerto na isla na halos kaagad. Tila napalitan ng madilim na gabi ang araw. Nagkaroon ng bagyong kumulog na dumagundong sa mga itim na ulap. Isang gininto ang talon ang kumikinang at tumama sa kalangitan sa susunod na segundo, na tumago sa mga itim na ulap. Hindi nagtagal, ang gininto ang talon ay kumikinang habang ito ay bumagsak mula sa langit at humampas kay Dylan. Tumangala si Dylan sa langit at pinagmasdan ang gintong espadang kumikinang na bumaba mula sa langit. Para bang siya ang Monkey King na nagdulot ng kaguluhan sa Heavenly Jade Palace at inapi ng nakakatakot na Five-Finger Mountain ni Buddha. Dagandong. Si Dylan ay umungal na parang hayop. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang pumutok. Ang mga kalamnan ni Dylan ay nagsimulang magumbok, at ang kanyang mga mata ay naging dugo. Earth Sword. Swoosh! Naliligo ng puting liwanag ang buong katawan ni Dylan. Sa puntong ito, sumambulat ang bawat hiwa ng kanyang panloob na lakas. Ang napakalaking puting espada na anino na bumagsak mula sa langit ay bumangga sa enerhiya ng talon na ibinaba ni Tyr mula sa himpapawid. Boom! Isang malakas na ingay ang sumabog. Ito ay tunog na katulad ng dalawang missiles na nagbanggaan sa kalagitnaan ng hangin. Isang maningning na liwanag ang sumabog sa kalangitan, na bumasag sa madilim na ulap at muling ginawang araw ang gabi. Ang mga binti ni Dylan ay ganap na nakasubsob sa lupa sa puntong ito. Mahigpit pa rin niyang hawak ang Sword of Grace sa kanyang mga kamay, ngunit nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang sword glow at blade energy ay patuloy na nagbanggaan sa hangin. Kahit na ginawa ni Dylan ang kanyang makakaya, ang pang-aapi mula sa ningning ng talon na iyon ay labis para sa kanya. Naramdaman ni Dylan ang pagtaas ng presyon habang pinagmamasdan ang pagkislap ng liwanag na papalapit sa tuktok ng kanyang ulo. Sumabog ang mga damit sa kanyang katawan, kitang-kita ang kanyang matitigas na kalamnan. Umungol siya ng desperadong, nasisiraan na siya ng bait. Dylan, nasa iyo na kung kakayanin mo ang pag-ataking ito. Kung mabibigo ka, maglalaho ka sa balat ng lupa. Lalong lumakas si Dylan. Sa harap ng pang-aapi mula sa ningning ng talon, nakita pa niya ang eksena kung saan mahahati sa kalahati ang kanyang katawan sa pag-ataking ito. Gayunpaman, hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang ganitong bagay. Dagandong. Isa na namang nakakasilaw na puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan kasabay ng panibagong dagandong na parang nagliliyab na araw na bumaba sa desyerto na isla. Nagpatuloy ang pagkislap ng talon sa lakas ng talon ni Dylan. Hindi niya mapigilan ang pag-atake ni Tyr kahit na itulak niya ang kapangyarihan ng Earth Sword sa limitasyon nito sa lahat ng bagay. Ang blade glow ay hindi mapigilan, ayon sa Earth Sword, na nabasag ng enerhiya ng blade. Ilang sandali lamang bago ang kanyang kamatayan, sa wakas ay ginawa ni Dylan ang kanyang pambihirang tagumpay sa ibang kaharian. Lahat ng halaman sa paligid niya ay nagbago sa sandaling ito.
Naramdaman niya ang pagkakaroon ng alternatibong enerhiya sa mga halaman na ito. Ang lahat ng kanilang enerhiya ay naging isang espada sa oras na ito. Ang lahat ay isa na ngayong espada sa akin. Halika sa akin, mga espada. Sa isang dumadagindong na dagindong, ang mga puno, damo, at walang buhay na mga bato, kasama ang tubig sa ilog mula sa kanilang paligid, ay naging hindi mabilang na mga butil ng enerhiya ng espada at umakyat sa kalangitan. Sa wakas, nag-transform ito sa puting blade energy na lumutang bago si Dylan at sumugod sa kalangitan. Ang enerhiya ng puting talon ay bumangga sa espadang kumikinang sa hangin muli. Isa pang malakas na ingay ang narinig, at nag-cross ang landas ng dalawang puwersa. Sa kalaunan, isa-isa silang nawala sa pagitan ng langit at lupa. Nawala ang maitim na ulap sa kalangitan. Ang rumaragasang ilog ay tumahimik na. Sa oras na ito, ang desyerto na isla, na nanginginig, ay tumahimik. Nakatayo lang doon si Dylan habang humihingal siya ng hangin. Sa di kalayuan, inalis ni Tyr ang celestial blade sa kanyang kamay. Isang kislap ng pananabik ang bumalatay sa kanyang mukha. Nagtrabaho ito. Lumapit si Tyr kay Dylan, nag-aalala sa hitsura niya na mahina at mapatla. Nagtaka siya ng malakas, "Are you okay?" "Ayos lang ako." Umupo kaagad si Dylan at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga. Mas maraming blade energy ang lumipad patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon pagkaraan ng ilang sandali. Ang patuloy na enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan. Natapos si Dylan sa pamamagitan ng pagdikit ng dalawang daliri at iwinagayway ang mga ito. Ang mga blade energies ay natipon sa kanyang mga daliri at mabilis na bumaril patungo sa isang kalapit na ilog. Ang ilog ay pinasabog at ang mga alon ay naging isang ulap ng kabute na tila isang missile na pinaputok sa ibabaw ng tubig. Pinigilan ni Dylan ang kanyang aura habang sumisigaw na may ningning sa kanyang mga mata, "I can turn everything sword." "Sa tingin mo anong kaharian ang pinasok mo?" tanong ni Tyr. Sumagot si Dylan, "Nasa tuktok na ako ngayon ng transformation realm. Handa na tayong maglakbay sa Sword Cliff." "Mabuti. Balik muna tayo sa Komodo Island," sagot ni Tyr. "I'll arrange for a yacht to take you to the cliff. I'm going there with you." Walang problema. Kaya, pareho silang bumalik sa Komodo Island ng magkasama. Lumipat sila sa isang malaking yate kinabukasan at tumulak hanggang sa Sword Cliff sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyon na ibinigay ni Eldrayan noong nakaraan. Ang bangin, ayon kay Dylan, ay nilikha ng sinaunang Kendo God. Ang pasukan ng espasyo ay matatagpuan sa itaas ng dagat. Napagtanto ni Eldrayan noon na malapit na siyang mamatay. Upang mapalaki ang isa pang demigod para sa kanyang pamilya, ginugol niya ang natitirang oras ng kanyang buhay sa paghahanap sa Sword Cliff. Sinadya niyang gamitin ang locus yung ito para magpalaki ng demigod para sa kanyang pamilya. Sa kalaunan ay naging matagumpay si Eldrayan sa paghahanap ng bangin. Hindi pa natutugunan ni Dylan ang mga kondisyon upang makapasok sa bangin at subukan ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian ng demigod noong panahong iyon. Kaya naman, nagkaroon ng 3 taong deal ang duo. Ang 3 taong limitasyon sa oras ay hindi pa dumarating, ngunit natugunan na ni Dylan ang lahat ng mga kinakailangan. Sa oras na iyon, naghihintay pa rin si Eldrayan sa kanya sa Sword Cliff. Tinawid ni Tyr at Dylan ang ilog at tumulak sa karagatan. 7 araw at gabi silang nasa dagat. Dumating sila sa pasukan sa Sword Cliff noong 8 umaga. Sigurado ka bang ito ang lugar? Nakatayo si Tyr sa deck ng barko habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ang lokasyong ito ay walang pinagkaiba sa ibang lokasyon sa tabi ng dagat. Hindi na kailangan ng isang mandirigma na gumamit ng anumang instrumento upang kumpirmahin ang kanilang lokasyon sa dagat nang marating nila ang cultivation realm ni Dylan. Pumikit siya, huminga ng malalim, at nagsimulang maramdaman ang aura ng paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata pagkatapos ng mahabang panahon at sumagot. "Positive ako. Sige. You can leave the rest to me," mahinang sabi ni Tyr. Dahil doon, tumalon si Tyr sa deck. Sa sandaling tumalon siya, ang tubig dagat ay tumaas mula sa lupa at natipon sa ilalim ng kanyang mga paa upang bumuo ng isang puyo ng tubig. Kumalukip-kip si Tyr sa harap ng dibdib at kinaladkad ng puyo ng tubig hanggang sa harapan. Boom! Isang suntok ang pinakawalan ni Tyr matapos lumipat ng 200 metro sa harapan. Siya ay natapos sa pagsabog ng isang bitek sa kawalan.
Isang galit na dagat ng mga alon ang sumabog sa kalmadong dagat. Patuloy na binasag ni Tyr ang kanyang rune-encrusted fist sa kawalan at bumubuo ng mas maraming bitik. Nanatili si Dylan sa kubyerta. Nang makita niya ang eksena, napabuntong hininga siya sa paghihintay. Baka sa kanyang mga mata ang pananabik. Kabanata 1917. Ang baha ng espada. Ang isang demigod ay may kakayahang magpasabog ng isang bitik sa kawalan, habang ang isang Panginoon ay maaaring magbukas ng isang espasyo. Pagkatapos nito, papasok si Dylan sa Sword Cliff at susubukang humakbang sa kaharian ng demigod, ngunit nag-aalinlangan siya tungkol sa kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Isa lang ang naisip ni Dylan. Gagawin niya ang lahat para maging demigod maliban kung ang prosesong iyon ay upang patayin siya. Habang nag-uumpisang mawala ang iniisip ni Dylan, narinig niya ang malakas na ungol na nagmumula sa gilid ni Tyr. Ang ungol na iyon ay tila wala sa alinman sa mga halimaw na naninirahan sa kanilang mundo. Ang mga bitik sa kawalan na sabog na binuksan ni Tyr ay nagsimulang lumaki at lumaki. Ang isang malaking bilang ng mga puting sangkap ay unti-unting ibinuhos mula dito. Mula sa malayo, tila isang napakalakas na baha ang bumagsak sa dam. Ang kawalan ay nagsimulang magkapira-piraso, at ang puting sangkap mula sa loob ay bumulwak sa lahat ng direksyon. Mabilis na umatras si Tyr na nakatayo sa ibabaw ng dagat. May mga higanting alon na 12-dosenang metro ang taas na humahabol sa kanya sa buong daan. Ang walang laman ay nasira. May mga alon ng puting substance na umaagos palabas dito. Napakalakas ng baha na kahit isang demigod na tulad ni Tyr ay hindi nang ahas na harapin ito. Lalong nagulat ang ekspresyon ni Dylan nang lumipad paatras si Tyr sa pinakamataas na bilis. Sa wakas, nagsimula ang pag-aalala. Hindi tubig ang bumulwak mula sa sirang walang laman, bagkus, ito ay puting enerhiya ng espada. Napakaraming enerhiya ng talam ang damaloy mula sa bitik, na naging dahilan upang tuluyang sumanib ang alon sa isang baha. Ano ito? Natakot si Dylan nang makita niya ang eksena na ito kahit gaano siya kalmado. Ang baha ay nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ng talam. Gaano kakilakilabot ang lakas ng isang tao upang makagawa ng gayong nakakatakot na baha ng espada. Nagulat din si Tyr sa sword flood na naganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Wala pa siyang nakitang katulad nito sa kabila ng maraming taon na niyang nakikisawsaw sa martial arts world. Napagpasyahan niya na imposibleng ang baha ng espada ay ipatawag ng isang taong nabubuhay pa sa planetang ito. Ito dapat ang paraan ng sinaunang Kendo God. Dapat ay gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang aisil ang enerhiya pagkatapos isagawa ang sword flood upang mabantayan ang kawalan. Ang sword flood ang magiging unang linya ng depensa kung may magtangkang pumasok sa bangin. Kahit si Tyr ay hindi mapipigilan ang pagbaha ng espada kung ang sinaunang Diyos ay gumagawa ng mga galaw sa kanya mismo. Lumipas ang libu-libong taon na ang ibig sabihin ay hindi na kasing lakas ng sword flood. Tsaka si Eldrayan siguro ang nakatagpo nito noong una siyang pumasok sa bangin. Kung nakapasok si Eldrayan sa Enchanted Space, dapat okay lang si Tyr. Pinilit ni Tyr na ilabas ang bawat sigla sa kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ang lahat para itulak ang kanyang sariling mga palad pasulong habang ang baha ng espada ay sumugod patungo sa kanya. Ang kanyang nakakatakot na malupit na siglang enerhiya ay bumangga sa baha ng blade energy ng harapan. Pinasabog ng enerhiya ni Tyr ang napakalaking baha ng espada pabalik, itinulak ito pabalik hanggang sa mawala ito. Ang baha na ito ay tiyak na nakakatakot, ngunit ang kapangyarihan nito ay lubhang nabawasan kumpara sa nakaraan, kaya ang Tyr ay hindi naapektuhan ng pag-atake. Isang black hole ang lumitaw sa kawalan. Unti-unting sumilaw ang maliwanag na liwanag sa itim na butas na para bang ang sinag ng araw ay tumago sa itim na ulap at tumama ang sarili mula sa loob. Itinuon ng dalawa ang kanilang mga tingin sa black hole. Tumalon si Dylan pababa mula sa deck pagkaraan ng ilang sandali. Isang bagyo ng tubig dagat ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi niya maibalik ang kanyang balanse nang tumayo siya dito. Mukhang malapit na siyang mahulog sa dagat. Yan ang pasukan sa Sword Cliff. I'll take you there with me. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ni Tyr ang balikat ni Dylan. Inangat sila ng 12 metro na mas mataas ng puyo ng tubig sa dagat sa ilalim ng kanyang mga paa sa susunod na segundo. Pagkatapos, lumipad sila sa direksyon ng black hole.
Ito ay itim na itim sa loob ng walang laman noong una, kaya walang makita ang dalawa. Lalong lumakas ang dumadagandong na bagyo sa tabi ng kanilang mga tainga. Pagkaraan ng maikling panahon, lumabas ang dalawa sa black hole at papunta sa solidong lupa. Nagawa natin. Nagpalingga-lingga sina Dylan at Tyr sa kanilang paglapag sa lupa. Ito ay hindi isang partikular na malaking lugar. Kahit saan sila tumingin, ang lugar ay puno ng dilaw na ambon. Nang tumingin sila sa direksyon sa unahan nila, napansin nila ang isang napakalaking bundok na nakatayo ng 800 metro ang layo. Ang bundok ay halos 50 palapag ang taas. Sa pangkalahatan, ito ay may anyo ng isang espada. Dapat iyon ang Sword Cliff. Matagal na tinitigan ng dalawa ang napakalaking bundok. Nakilala nila ang bundok bilang Sword Cliff na binanggit ni Dylan. Pumunta tayo doon at tingnan ito. Pinutol ng dalawa ang ambon at nagsimulang magtungo sa bangin. Hindi man sila kalayuan sa bangin, mahirap pa rin ang paglalakbay para sa kanila. Maayos ang kalagayan ni Tyr bilang isang demigod, ngunit naramdaman ni Dylan na parang siya ay tumatawid sa latian sa bawat hakbang kahit na siya ay nasa tuktok ng pagbabago. Ang bawat hakbang ay napakahirap para sa kanya. Habang papalapit siya sa bangin, mas kitang-kita ang sensasyong ito, at lalo pang pressure ang nararamdaman niya. Naririnig nila ang hanging umaalulong sa kanilang paligid ng 500 metro ang layo nila sa bangin. Ang mga tunog ay nagpapahiwatig na ang mga uno sa kanilang paligid ay hindi pangkaraniwan. May bahid ng blade energy na umiikot sa loob ng hangin. Pinoprotektahan ni Tyr ang kanyang katawan gamit ang kanyang sigla. Ipinatawag din ni Dylan ang kanyang panloob na lakas at ibinalot ang isang makapal na patong nito sa kanyang katawan. Umihip ang malamig na hangin. Unti-unti itong naganyong espada at patuloy na binomba ang dalawa. Sa wakas, ng 200 metro na ang layo ng dalawa sa bangin, nakita nila ang tunay na anyo ng bangin. Nang makuna nila ang buong larawan ng bangin, pareho silang hindi napigil ang huminga ng malalim. Ang bangin na iyon ay binubuo ng hindi mabilang na mga espada kaysa sa mga bato. Daan-daang milyong mga espada ang nakasalansan doon. Sa kalaunan ay naging isang 40 palapag na bangin. Ang lugar ay sinakal na puno ng lakas ng talam. Kahit na ilang daang metro ang layo ni Tyr at Dylan mula sa bangin, ramdam nila ang nakakatakot na pang-aapi mula sa enerhiya ng talam. Parehong nabigla ang dalawa sa napakaganda at nakakakilabot na hitsura ng bangin. Biglang may bumusinang boses mula sa gilid ng bangin. Dylan, tumakbo ka. Bilasan mo, umalis ka na. Pausat puno ng paghihirap ang boses. Nang marinig ni Dylan ang boses na ito, natigilan siya ng ilang segundo. Sino ang tumatawag sa pangalan mo? Nagulat din si Tyr. Eldrayan iyon. Nakilala agad ni Dylan ang boses. Nakatutok ang kanyang tingin sa bangin. Di nagtagal, natuklasan nila ang isang matandang may puting balbas na nakasuot ng puting damit na may pilak na buhok at kilay na nakulong sa pangunahing lokasyon ng Sword Cliff. Si Eldrayan iyon. Ang kanyang katawan ay nakakapit sa bangin, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakatali ng hindi mabilang na mga espada. Siya ay tila nagtatangka ngunit nabigong makawala. Para siyang nasa sobrang may sakit. Ang kanyang mukha, na puno ng mga kulubot, ay sama-samang nalukot sa matinding paghihirap. Unti-unting lumitaw ang isang pattern ng pulang espada sa kanyang noo. Karaniwang mabait at mabait ang mga katangian ni Eldrayan, ngunit kapag inihambing sa pattern ng pulang espada, nagbigay ito sa kanya ng malahalimaw na vibe. Galit na tumibok ang puso ni Dylan. Si Eldrayan, na lumabas sa bangin ng hindi inaasahan, ay tinamaan siya bilang dayuhan. Kabanata 1918. Ang sumpa ni Eldrayan. Basta, tumakbo ka. Parang may natuklasan si Eldrayan. Patuloy niyang sinisigawan si Dylan, nagbabala sa kanya na tumakas. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para umalis sila. Isang makapal na patong ng kulog na ulap ang biglang natipon at lumipad sa itaas ng Sword Cliff. Ang nakakatakot na kulog ay sumabog mula sa kawalan. Ang buong Sword Cliff ay nilamon ng kulog at kidlat. Arg! Ang hindi kapani-pani walang matinis at kahabag-habag na sigaw ni Eldrayan ay bumungad mula sa bangin. Sa sumunod na segundo ay alam na ng lahat, ang katawan ni Eldrayan ay humiwalay sa bangin. Ang kanyang katawan ay pinaikot sa pamamagitan ng matatalim na espada, habang ang isang malaking pulutong ng mga espada ay sumusunod sa kanya habang sila ay pumutok hanggang sa direksyon ni Dylan at Tyr. Dagandong-dagandong.
Hindi na sinisigawan ni Eldrayan sina Tyr at Dylan na tumakas sa eksena sa lalong madaling panahon. Duguan ang kanyang mga mata na nagbibigay sa kanila ng impresyon na malapit na niyang lumunin silang dalawa. May mali. Parang minamanipula ng hindi kilalang puwersa si Eldrayan. Natigilan si Dylan. Ang mapang-ipong puwersa na nagmumula sa kanya ay hindi sinasadyang tumayo ang lahat ng kanyang buhok sa kanyang katawan. Umalis ka! Biglang humakbang pasulong si Tyr at pinagtanggol si Dylan sa likuran niya, ang malakas na tyrannical vitality energy na lumalabas mula sa kanyang katawan habang nasa proseso. Buong pagmamalaking tumayo siya sa lupa habang hawak ang celestial blade sa kanyang kamay. Wala akong pakialam kung anong klaseng halimaw ka. Dalhin mo. Si Tyr ay nagpakawala ng dagandong. Isang matingkad na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang mga gintong ron ay patuloy na nakapaligid sa kanya. Ang malamig at matutulis na mga espada ay ganap na bumalot kay Eldrayan sa puntong ito, na iniiwan lamang ang kanyang nakakapangilabot na ulo sa labas. Swoosh swoosh swoosh. Tumama sa langit ang kulog at kidlat. Ang marahas na enerhiya ng talim ay malayang gumagala sa bangin. Sinugod ni Eldrayan si Tyr sa lupa na may 1,000,000 espada na nakasunod sa kanya. Halika na. Hindi nakaiwas si Tyr sa pag-ataking iyon, sa halip ay piniling harapin ito. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang talon para harangin ang unang espada na nakabaril sa kanya. Klang! Umalangaw-ngaw sa buong kawalan ang tunog ng pagbangga ng bakal. Ang Sword Storm ay patuloy na umiikot sa kanilang dalawa. Sa kalaunan ay nilamon nito ang dalawa, na bumubuo ng isang napakalaking bagyo ng espada na dumiretso sa kalangitan. Samantala, patuloy na umatras si Dylan. Ang kanyang aura ay negatibong naapektuhan, at siya ay nagkaroon ng maraming bukas na sugat sa kanyang katawan. Sa kabila nito, hindi niya napigilan ang kanyang mga sugat at nag-aalalang tumitig sa Sword Storm na nabuo sa kalangitan. Parehong nahuli sina Tyr at Eldrayan sa Sword Storm, at walang ideya si Dylan kung makakalabas sila ng buhay. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagsabog sa ere. Daan-daang malamig na mga espada ang naghiwa-hiwalay, na tinakpan ang buong kalangitan sa parehong paraan na tinatakpan ng mga balang ang isang sakahan. Sabay na nahulog mula sa langit sina Tyr at Eldrayan. Pareho nilang sinunggaban si Dylan pagkababa nila at mabilis na tumakbo sa malayo. Hindi mabilang na mga espada ang sumasayaw sa hangin. Ang Sword Cliff ay nagpalabas ng isang mahiwagang kapangyarihan sa oras na iyon, na gumuhit ng hindi mabilang na malamig na mga espada patungo dito tulad ng isang malaking magnet. Sa wakas ay bumalik na ang kapayapaan sa mundo, ngunit nanatili silang tatlo sa kanilang kinatatakutan. Ilang oras silang kumalma. Young warrior, thank you for your help. Agad na nagpasalamat si Eldrayan kay Tyr matapos kumalma. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong lakas sa pakikipaglaban sa iyong murang edad, patuloy niya. Hindi ako magiging ligtas kung nasira mo ang maalamat na kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Halos 200 taon nang nabubuhay si Eldrayan. Kaya naman, nagsalita siya sa makalumang paraan sa pamamagitan ng pagtawag kay Tyr bilang Young Warrior. Tanong niya, Young Warrior, ano ang pangalan mo? Ako si Tyr Summers. Nagsulot agad si Tyr sa kanya. Senior Eldrayan, ang dami kong narinig na kwento sa iyo. Oh, ikaw si Tyr. Nagliwanag ang mukha ni Eldrayan na may bakas ng pagkagulat. Kasabay nito, ang kanyang aura ay lumitaw na mas mahina matapos ang pulang sword pattern sa kanyang noo ay nawala. Alam ni Tyr ang pagbabagong ito, na labis na nag-alala sa kanya. Noong huling nakilala niya si Maxim, napansin niyang halos kapareho ng aura niya si Eldrayan noon. Ito ay ang aura ng isang demigod na naubos ang kanilang sigla at malapit nang makilala ang kanilang gumawa. Medyo nagulat si Tyr sa reaksyon ni Eldrayan. Hindi niya maiwasang magtanong, Senior Eldrayan, kilala mo ba talaga ako? Of course, paliwanag ni Eldrayan. Maraming salamat sa iyong suporta noong isang hindi inaasahang sakuna ang dumating sa aking angkan, Young Warrior. Natigilan si Tyr. Hindi man tumuloy si Eldrayan sa White Residence, batid niya ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Nagtanong siya, anong nangyari, Senior Eldrayan? Bakas pa rin sa mukha ni Eldrayan ang takot habang inaalala ang nangyari. Ginugol ko ang halos lahat ng oras ko sa Sword Cliff sa nakalipas na ilang taon, inihahanda ang lugar na ito para umakyat si Dylan sa bangin at makapasok sa Demigod Realm, paliwanag niya.
Noong una, napaka-smooth ng takbo ng lahat. Gayunpaman, natuklasan ko na ang bangin na ito ay buhay na buhay mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Maaari nitong utusan ang mga espada sa bangin na salakayin ako. Ang aking kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa bangin. Sa huli, ako ay nakagapos sa bangin. Buhay ang bangin. Anong ibig mong sabihin? Mukhang nagulat sina Tyr at Dylan. Ang bangin na ito ay ginawa ng sinaunang Kendo God, paliwanag ni Eldrayan pagkatapos huminga ng malalim. Sa kanyang buhay, naglalaman ito ng pinakamataas na galaw ng Diyos ng Kendo. Nang sabihin kong buhay ang bangin na ito, ipinahihiwatig ko na ang sinaunang Diyos ng Kendo ay buhay pa. Nagtago siya sa bangin na ito kasama ang huling bakas ng kanyang hininga. Ang kanyang layunin ay ang magkaroon ng isang tao mula sa mga susunod na henerasyon na umakyat sa bangin upang makuha niya ang kanilang katawan at makalakad muli sa lupa. Parehong hindi napigilan ni Tyr at Dylan na huminga ng malalim. Na ang Diyos ay buhay pa at sinusubukang muling magkatawang tao sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ng ibang tao. It's pretty much sums up what I'm trying to say. Noong natrap ako sa bangin, halos sakupin ng remnant soul ng Diyos ang katawan ko, sabi ni Eldrayan habang tumatango-tango. Lumingon ang matandang demigod at tumitig sa Sword Cliff habang patuloy na nagpapaliwanag. Isa na lamang siyang natitirang kaluluwa, kaya hindi niya kayang ubusin ang aking kalooban sa maikling panahon. Narating na natin ang pinakakritikal na yugto nang dumating kayong dalawa. Sa kabutihang palad, ang batang mandirigma dito ay may hindi kapani-paniwalang lakas. Tinulungan mo akong palayain ang aking sarili mula sa mga tanikala ng Diyos ng Espada at ang kanyang natitirang kaluluwa. Kung hindi, ang mga epekto ay hindi maarak. Dylan, nauubos na ang oras ko, sabi ni Eldrayan sa katabi niyang si Dylan. Dapat tayong gumawa ng isa pang demigod alang-alang sa mana ng ating pamilya, at ikaw ang pinakamahusay na kandidato. Ang labi ng kaluluwa ng Diyos ng Kendo ay wala na sa bangin. Kailangan mo lang umakyat sa tuktok at maliwanagan sa mga natatanging kakayahan ng Diyos sa kanyang buhay at maging isang demigod. Handa ka na ba? Oo. Huminga ng malalim si Dylan at hinawakan ang Sword of Grace sa kanyang mga kamay. Eldrayan, handa na ako, sagot niya. Mabuti. Hinampis ni Eldrayan ang balikat ni Dylan. Dapat kang lumaban sa 10,000 espada, makabisado ng 10,000 galaw, at makapasok sa Demigod Realm sa isang iglap. Ipapadala kita ngayon sa Sword Cliff kasama ang natitirang kapangyarihan ko. Kabanata 1919. Pag-akyat sa Sword Cliff, sumabog ang katawan ni Eldrayan na may kasamang puting ilaw nang hawakan niya si Dylan. Isang espada ang lumipad mula sa manggas ng una at dumapo sa kanyang paanan. Ang susunod na nalaman ni Tyr ay tumalon si Eldrayan sa espada kasama si Dylan habang lumilipad sila. Ang espada ay sumabog na may puting liwanag. At lumipad sa mababang altitude. Sa isang iglap, sumugod ito sa direksyon ng Sword Cliff. Gliding swords. Halos malaglag ang panga ni Tyr nang makita ang eksena. Talagang pinagkadalubhasaan ni Eldrayan ang maalamat na sword riding cultivation technique. Ang matandang ito ba ay tatahakin sa landas ng mga immortal? Gayunpaman, ang pamamaraan ni Eldrayan ay medyo mahiwaga. Ang teorya ay katulad ng Tyr at iba pang mga demigod na gumagamit ng enerhiya ng sigla na nasuspine sa kanilang mga talampakan upang makapaglipad sa mababang altitude. Ang pamamaraan ni Eldrayan, gayunpaman, ay mukhang mas kahanga-hanga. Malinaw, ang matandang demigod ay nagsagawa ng mas kaunting oras upang sumakay sa kanyang espada at lumipad patungo sa Sword Cliff kumpara kina Tyr at Dylan upang umakyat sa bangin. Kahit na ang natitirang kaluluwa ng Panginoon sa talampas ay naglaho, sila ay inatake pa rin ng isang kayeg ng nakakatakot na enerhiya ng talam. Tinangka nitong pigilan ang dalawa sa paglapit sa gilid ng bangin. Patuloy nilang nilalabanan ang papasok na blade energy. Lalong lumakas ang blade energy habang papalapit sila sa bangin. Umusad lamang sila ng ilang daang metro palapit sa bangin, ngunit inabot sila ng halos 3 oras upang gawin ito. Sa wakas ay nakarating sila sa bangin pagkalipas ng 3 oras. Pareho silang sugatan at puno ng dugo. Inangat ni Eldrayan ang kanyang ulo at itinuro ang tuktok ng Sword Cliff. Dylan, nasa iyo ang kinabukasan ng pamilya natin, mahinang sabi niya. Nakita mo na ba ang tuktok ng Sword Cliff? Magiging demigod ka kung umakyat ka doon nang walang sapin ang paa.
Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang nangingibabaw na enerhiya ng talim ay sumabog mula sa bangin at bumagsak ng husto sa dibdib ni Eldrayan. Lumipad pa atras ang matanda habang bumubuga ng subo ng dugo. Nang mapansin ni Tyr ang kalagayan ni Eldrayan, agad siyang lumipad, hinawakan siya, at panay ang pag-ikot-ikot. Lalong nanghina si Eldrayan pagkalapag nila. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang kumot, ang kanyang sigla ay mabilis na nauubos. Nag-alala si Tyr habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Eldrayan. Senior Eldrayan, pwede ka bang magpatuloy? Tanong ni Tyr, na tila napakalaking desisyon. May naisip siya at inilabas ang kalahati ng Elixir of Life na nakatago sa kanyang wrist guard. Senior Eldrayan, kailangan mong kunin ito. Naka-cross-legged si Eldrayan sa lupa. Palagi niyang ginagamit ang kanyang vitality energy para ayusin ang kanyang mahinang katawan. Gayunpaman, dahil naabot na niya ang katapusan ng kanyang buhay, imposibleng maibalik ang kanyang sigla gaano man kalakas ang kanyang sigla. Ito ba ang elixir ng buhay na nakuha mo mula sa maharlikang libingan ni Emperor Martin? Napatingin si Eldrayan sa magical pill na nasa kamay ni Tyr at nagtatakang nagtanong. Bingo! Dati, kinain ng isang demigod ang kalahati ng elixir, at ibinalik nito ang kanyang kabataan sa kanya, sabi ni Tyr sabay tango. Senior Eldrayan, kailangan mong kainin ito ngayon. Lalo kang lalakas kaysa sa estado mo ngayon kapag nakuha mo na. Haha! Ang nakakapagtaka, hindi kinuha ni Eldrayan ang elixir kay Tyr. Paulit-ulit siyang umiling at sinabing, Young warrior, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi ko matanggap ang elixir. Naisip ni Tyr na nagdadalawang isip si Eldrayan na tanggapin ito dahil napakahalaga ng elixir. Senior Eldrayan, ang elixir na ito ay may ilang layunin para sa akin, ngunit kung kakainin mo ito, maaari mong pahabain ang iyong buhay. Young warrior, salamat, pero hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran, paliwanag ni Eldrayan sabay buntong hininga. Walang sino man ang imyon sa batas ng kalikasan. Ang mga kahihinatnan ng pagbabago ng ating kapalaran sa pamamagitan ng puwersa ay hindi maiisip. Ang mga tao ay talagang mamamatay sa isang punto, ngunit hindi tayo maglalaho. Maraming bagay ang hindi kayang gawin ng pilit. Natigilan talaga si Tyr. Hindi niya maintindihan kung bakit ang ilang demigod, tulad nina Archie at Snow Lady, ay lalaban ng ngipin at kuko upang makuha ang kanilang mga kamay sa elixir na ito. Gayunpaman, nang ialok ni Tyr ang elixir na ito kay Maxim, Spartacus, o Eldrayan, tinanggihan nilang lahat ito. Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Patuloy na nakangiti si Eldrayan habang pinagmamasdan ang nagtatakang ekspresyon ni Tyr. Maiintindihan mo ang dahilan kapag nabuhay ka na gaya ko, paliwanag niya. Hindi naman pinilit ni Tyr si Eldrayan na inumin ang elixir. Sa halip, inilagay na lang niya ang elixir. Ang mahinang anyo ni Eldrayan ay labis siyang nag-alala. Pareho silang tahimik na nakatingin sa Sword Cliff pagkatapos noon. Narating na ni Dylan ang paanan ng bangin, na umakyat lamang ng wala pang 10 metro. Tila may natuklasan si Dylan sa simula ng kanyang paglalakbay. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip, umakyat siya gamit ang mga paa at kamay sa harap ng mga matatalim na espada. Magagawa ba ito ni Dylan? Walang ideya si Tyr kung magtatagumpay si Dylan, ngunit naramdaman niya ang hindi natitinag na espiritu ni Dylan na hindi matitiis ang posibilidad na mabaigo. Nagpumigla si Dylan na umakyat sa bangin. Lumipas ang oras sa ilang minuto. Kailangan niyang tiisin ang matinding sakit sa tuwing umuusad siya ng ilang milimetro. Matapos ang isang buong araw at isang gabi, isang katlo lamang ng Sword Cliff ang inakyat niya. Puno ng dugo ang katawan niya. Naglalagablab ang matinding sakit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa tuwing gumagalaw siya. Sa kabila nito, si Dylan ay lumilitaw na ganap na nakakalimutan ang kakulangan sa ginhawa. Hindi niya pinansin upang tingnan kung gaano siya kalayo sa tuktok ng bangin. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umakyat kahit na ang ibig sabihin nito ay sumasaklaw sa napakaliit na distansya sa isang pagkakataon hanggang sa siya ay umabot sa rurok. Sa kabilang banda, nakaupo si Eldrayan na naka-cross-legged sa lupa. Itinoon niya ang tingin kay Dylan nang umakyat ang huli sa bangin. Habang tumatagal, tila lumalala ang kanyang kalusugan. Ilang beses siyang nakatulog.
Nakatitig siya sa bangin kapag siya ay gising, at matutulog muli pagkatapos mapanood ang pag-usad ni Dylan saglit. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Mahigit kalahati na ang narating ni Dylan sa bangin, ngunit mahaba pa ang lalakbayin bago makarating sa tuktok. "Dear, kung aakyat siya sa peak, you must wake me up," sabi ni Eldryan nang magising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Nagmamadaling tumango si Tyr. Tatalikod na sana siya at may sasabihin kay Eldryan, ngunit hindi niya inaasahan na muling makatulog ang matandang demigod pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon sa kanya. Walang magawa si Tyr at muling humarap sa Sword Cliff. Ang langit sa itaas ng bangin ay nagsimulang mapuno ng makakapal na itim na ulap. Kulog at kidlat ang sumabog mula sa itim na ulap. Isang masamang premonition ang biglang sumulpot sa puso ni Tyr. Tamang-tama, bumagsak ang kidlat mula sa langit at tumama sa bangin. Kabanata 1920. Dylan the Demigod, ang pagbagsak ng White Family. Hindi nagtagal ay dumaloy ang kuryente sa buong Sword Cliff. Habang umaakyat sa bangin, may kidlat na tumama sa bangin, dahilan upang marahas na kumaibot si Dylan. Nagsimulang bumagal ang kanyang mga galaw na parabang ilang beses nang humina ang lahat. Sa puntong iyon, nakapikit na si Dylan sa bangin. Kung hindi dahil sa mabagal na paggalaw ng kanyang mga kamay pataas, maiisip ni na Eldryan at Tyr na namatay na siya. Lalong tumindi ang sakit habang papalapit si Dylan sa summit. Ang pinsalang idinulot ng bangin sa kanyang katawan ay lalong nakatatakot. Naikuyom ni Tyr ang kanyang mga kamao. 3 araw na siyang hindi nakapikit. Sa halip, inilok niya ang kanyang tingin kay Dylan sa bawat segundong nagising. Sa kanyang puso, siya ay rooting para sa Dylan. "Dylan, kailangan mong gawin ito. Huwag sumuko. Dapat mong maabot ang tuktok." Patuloy na lumipas ang oras. 7 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang paglilitis kay Dylan. Dumagundong. Ang espasyo ay napuno ng nakakatakot at nakakabinging kulog. Napangiwi si Tyr bigla. Isang matigas na figure ang nakatayo sa kabilang panig ng Sword Cliff. Hinawakan niya ang talim ng matalim na espada na malapit sa tuktok ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay naputol ng talam. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga palad, tumutulo sa kanyang mga braso at humahalo sa pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Arg! Si Dylan, na hindi gumawa ng ingay sa loob ng ilang araw, ay nagpakawala ng malakas na dagindong sa puntong ito. Inilabas niya ang lahat ng sakit at sama ng loob na 1 linggo niyang pinipigilan sa dagindong na iyon. Swoosh swoosh swoosh. Si Dylan, na patuloy na umaakyat sa bangin ng walang tigil para sa mga pahinga, ay biglang lumipad at tumalon sa tuktok ng bangin pagkatapos noon. Nagawa niya. Lumapit si Tyr kay Eldryan na nakakuyom ang mga kamao. Napabulalas siya, "Gumising ka, Senior Eldryan." Narating na ni Dylan ang tuktok ng Sword Cliff. Nagising si Eldryan mula sa pagkakahimbing. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng liwanag sa una niyang malabo na mga mata nang makita niya si Dylan, na nakatayo sa bangin at tinatanggap ang binyag ng kulog at kidlat mula sa langit. Ginawa niya. Bahagyang nanginig din ang katawan ni Eldryan. Si Dylan ay nakatayong may pagmamalaki sa tuktok ng Sword Cliff. Hindi mabilang na nagyayelong mga espada ang lumipad sa paligid niya at isa-isang pinaputukan siya. Puno ng sword glow ang kanyang katawan. Sumigaw siya ng malakas, "Sasakop ko ang mundo gamit ang aking espada at papasok ako sa demigod realm." Kaluskos kaluskos. Ang enerhiya ng talim ay nagmula sa katawan ni Dylan at malayang binaril sa hangin. Nabasag nito ang nagyayelong mga espada sa paligid sa susunod na segundo. Binago ni Dylan ang kanyang sarili sa isang espada. Tinakbo niya ang mga anino ng puting espada na lumabas mula sa bangin at mabilis na nakipag-away. Ang mga anino ng puting espada ay dapat na ang mga diskarte sa espada na naiwan sa bangin ng sinaunang Kendo God. Kabisado na ni Dylan ang mga diskarteng iyon pagkatapos niyang marating ang summit. Dumagundong. Ang bangin ay sumabog sa isang malakas na pagsabog. Ang sumunod na nangyari ay isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang bangin na nabuo ng daan-daang milyong matalas na espada ay gumuho. Maraming mga espada ang nabuo sa isang baha ng espada at kumalat sa lahat ng direksyon. Nagmamadaling ginamit ni Tyr ang kanyang Tyrannical Vitality Energy para maitaboy ang paparating na sword flood.
Samantala, nakaupo si Eldrayan na naka-cross-legged sa lupa at nakaiwas sa epekto ng sword flood salamat sa proteksyon ni Tyr. Nagawa na ni Dylan sa wakas. May kapalit na ang pamilya ko. Napabuntong hininga si Eldrayan. Tumangala siya sa langit na may malabong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Senior Eldrayan. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Nang muli niyang tingnan si Eldrayan ay napayuko ang matanda. Ang makapangyarihang demigod ay namatay sa pagkakataong iyon. Nasaksihan ni Eldrayan ang kanyang inapo na umakyat sa bangin at pumasok sa kaharian ng demigod bago siya mahulog. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay namatay nang walang anumang pinagsisisihan. Kahit unang beses pa lang nilang magkita, hindi maiwasan ni Tyr na makaramdam ng matinding lungkot at pighati nang makitang pumanaw ang matandang lalaki. Isang hakbang pasulong si Dylan sa kabilang bahagi ng gumuhong bangin. Sa bawat hakbang niya, isang malamig na espada ang lilipad sa kanyang talampakan. Kaya, naglakad si Dylan hanggang sa kinaroroonan ni Tyr at Eldrayan sa tulong ng mga espada. Nang bumagsak si Dylan sa lupa, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay umabot na sa antas kung saan ito ay isa sa kalikasan. Nag-evolve siya sa isang demigod. Ang kanyang panloob na lakas ay napalitan ng sigla, kaya maaari na niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo tulad ng paraan ng pagmamanipula niya sa kanyang espada. Lumuhad si Dylan sa lupa kasabay ng malakas na kalabog at yumuko ng 3 beses sa direksyon ng katawan ni Eldrayan. Nakapasok ako sa demigod realm sa pamamagitan ng sining ng kendo, anunsyo niya kay Tyr habang siya ay tumayo. Congratulations! Sabi ni Tyr pagkatapos tumango kay Dylan. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Kailangan kong bumalik sa aking pinagmulan, sabi ni Dylan. Namatay na si Eldrayan, kaya kailangan kong ipadala ang bangkay niya pabalik sa bahay at ilibing siya sa White Clan Memorial Park. Sa sandaling bumagsak ang isang demigod, mahirap para sa Creed sa ilalim ng proteksyon ng demigod sa sinaunang martial arts world na ibalik ang kanilang mga labi sa kanilang pamilya para sa layunin ng libing. Ang mga demigod ay ang gulugod ng isang angkan. Ang kanilang pag-iral ay sumasagisag din sa kasaganaan at kaluwalhatian ng angkan. Kapag nalaman ng labas ng mundo na ang kanilang demigod ay bumagsak, ito ay maakit ang atensyon ng isang pumatay ng mga tao na nagnanais ng kanilang kayamanan. Ang pamilya ay haharap sa isang malaking krisis. Kaya, ang mga demigod na namatay sa labas ay itatago ang kanilang mga pagkamatay mula sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay upang ang mundo ay patuloy na matakot sa kapangyarihan ng demigods at hindi kailanman aatake ng madalian ang kanilang mga angkan. Ang pagkamatay ni Eldrayan ay nangangahulugan na ang haligi ng pamilyang White ay nawasak. Kapag nalaman ito ng labas ng mundo, malalagay sa matinding panganib ang kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, natamo ni Dylan ang katayuan ng demigod. Sa bagong kahalili, hindi na kailangang mag-alala ang angkan tungkol sa mga bagay na iyon. Sigurado ka bang magandang ideya na ipahayag ang balita sa mundo? Tanong ni Tyr. Ayos lang. Malaking kamalasan sa pamilya ko ang pagbagsak ni Eldrayan, sabi ni Dylan habang binuhat ang katawan ni Eldrayan. Batas ng kalikasan na palitan ng kabataan ang matanda. Tara na. Umalis sila sa Sword Cliff at bumalik sa malaking barkong nakadaong sa dagat. Pagkatapos noon, ilang araw silang naglalakbay pabalik sa Celestial Empire. Pagkatapos, tumulak sila sa Fern City at bumalik sa White Manor. Nauna nang ipinaalam ni Tyr sa Olympias ang kanilang pagbabalik at ipinaalam sa kanya na ibabalik nila ang bangkay ni Eldrayan sa kanyang pamilya. Sinimulan na ni Olympias na tipunin ang mga miyembro ng kanyang pamilya upang isagawa ang libing ni Eldrayan pagkatapos matanggap ang balita. Ang pagkawala ng isang demigod ay isang malaking dagok sa angkan. Ang pamilya ni Dylan ay ganap na walang kamalayan na siya ay pumasok sa demigod realm. Ang pamilya ay hindi lamang pinahirapan ng kalungkutan, ngunit sila ay may sakit din sa pagkabalisa. Ang katotohanan ay lalabas din sa huli. Bago ibinalik ni Tyr at Dylan ang bangkay ni Eldrayan sa pamilya, ang mga pangunahing puwersa ng komunidad ay nakatanggap ng balita ng pagkamatay ng demigod ng pamilyang White.